Ah, Bago ang lahat, magandang umaga sa inyo, or good morning, or good afternoon kung saan man kayo ng dako ng ating mundo. Sa araw na ito, ang ating pong ituturo ay tungkol po sa process ng ating welding sa araw na ito. Kasama po dito yung mga materyales or gamit para sa ating welding joint. At atin ding i-discuss sa ngayon ang mga definition nitong mga nakasulat dito. Ito po ang una nating i-discuss kung ano po ito. Kung ano po ang babasihan natin pag tayo po ay nagwi-welding na ng mga heavy structure. Ang ating pong i-discuss sa ngayon ay ito pong nakasulat dito. Ito pong PQR. Dito po nag-uumpisa ang welding o bago po matesting ang isang welder. Dito po nag-uumpisa sa PQR. At ang sinusunod po ng WPS, itong WPS na to, ang ibig pong sabihin ng WPS ay Welding Procedure Specification. Ibig sabihin, lahat po na ginagamit ay nanggagaling po dito sa WPS. At dito po sa baba ay may tinatawag po ng WQT. Ang ibig po sabihin ng WQT ay Welding Qualification Test. Kung sila po ay makapasa dito, bibigyan po sila ng certification ng isang kumpanya o kung sino yung nag-conduct na quality assurance doon sa project na yon. Kaya po, pagka kayo po ay pumasa dito sa WQT, ito po ang gagamitin ng kumpanya ang i-represent doon sa kliyente na pumasa po sila dito sa WPS na ito. Ulitin ko, ang WPS nanggagaling po dito sa PQR. Bakit po mayroon tinatawag na PQR? Ito pong PQR na ito, yung Procedure Qualification Record, ay tinisting po ito ng isang welder din na maano man sila, masuccessful man sila sa kanilang testing, mayroon po silang record. Dito po magpipili ang kliyente kung ano pong gusto nila na mga procedure. At gagawin kung mayroon na mapipili ang isang kliyente na ganun ang gusto niyang procedure, gagawin po ito ng welding engineer. I-prepared po itong WPS na ito. Dito po ngayon magbabatay ang mga welder sa testing na ito. Sample po dito sa baba, itong SMAW. Itong tinatawag na process. Process. Nakikita po ninyo ay ito pong PI specification po ito ng plate. Ito, specification, mga type ng mga bakal na ginagamit nyo. Mayroon pong mga tinatawag na grade dyan, grade. Bakit po ito ay P? Mayroon P, plate, number ng plate. Unang plate kasi dalawang plate nyo na pagsasalubungin. Ito po ang tinatawag ng grupo ng mga materyales. Kaya palibas ay pareho ang materyales nila. Dito po sa group number 1, plate number 1 at saka plate number 2, pareho po ang number nila. Kasi po, pareho po yung materialis ang ginagamit nila.
ang specification nila katulad nito. ESTM, itong tinatawag na itong E06 grade B. Pareho pong mga plate na pinagtakbo. Pero pwede po itong magkaiba. Pwede po silang ibang materials na pwede mong pagdugtungin. Carbon at saka stainless steel. Kaya po dito, pagka carbon 1, pag dudugtungan mo po ang dito ng stainless, magiging 8 ito kasi ang 8, yun po yung code ng stainless. At maiba naman ngayon ang gagamitin. Maiba naman ngayon gagamitin. Hindi na po itong mga welding rod na ito, itong 7080 na ito. Or 6010, 6011 at saka 6012, 6013, ito mga ordinary ito. Hindi na po yan ang gagamitin natin na welding rod. Pagka ang ginamit dyan ay dalawang klase, stainless. Ang gagamitin na welding rod dyan ay 309. Ang ibig sabihin po ng ay electrode. Yan, electrode. 309 na welding rod. Yan na po ang gagamitin. Kasi po, carbon, steel ang ating, ang isa naman ay stainless. Ang isa naman ay stainless. So ito po ang gagamitin natin. Hindi na po ito. Itong mga klase na ito, hindi na. Babaguhin na po yan. Ito ay magiging, itong P1 na ito, magiging 8 na, magiging 8 na ito. Hirap mag-video na mag-isa lang. 8 na po yan. Ito po yung mga pwedeng mangyari. Yan po ang pwedeng mangyari. At isasama na rin natin ang mga ibig sabihin nito. Itong PSI at saka itong position at saka chemical composition. Ang paliwanag po dito, ito. Ang 7018 ay PSI. Ang number 1 po ay position. Ang number 8 po ay chemical composition. Yun po ang mga ibig sabihin yan. Pag ito po ay magbago, ibig sabihin, kaya po 1. Nakita nyo 1. Ang ipangalawang number mula sa dulo, position. Ibig sabihin, all position po yan. All position. Ito po ay pwedeng magbago. Mayroong 1, mayroong 0. Kasi nga, komposisyon ng chemical doon sa kanyang coated ng welding rod. Papaliwanag ko rin yan pagdating natin sa actual. Kasi mag-actual ako para ipakita ko sa inyo kung ano ba yung mga maaari o posibleng mangyayari pag during welding. Tapos ipapakita ko po sa inyo yung mga picture ng welding. Ito po ay yung dito ay reinforcement po yan. Nabura na itong appearance. Appearance po yan. Reinforcement appearance. Tapos yung dito, penetration yung sa ilalim. Sa ilalim. Ganyan po. At mayroon pala akong nakasulat dito sa baba. Kung ano ang laki ng inyong
welding rod or diameter ng inyong welding rod, kailangan po ay hindi siya susubra ang laki sa 3 beses, 3 times sa laki niya. Ibig sabihin na 3.2 times 3, kaya equals 9.6. Kung ang inyong welding rod ay 2.4 times 3, 7.2 lang. So, ano po ang ibig ko sabihin na hindi sobrang laki? Ang weaving po ninyo, weaving. Kasi wini-weave po ninyo yan, yung iba, ginagawa oval. Yung iba naman, ang ginagawa ay zigzag. Pero lahat po yan ng mga stroke ng pagwe-welding ay mayroon pong disadvantage at advantage. At i-discuss ko rin yan sa susunod kung ano yung disadvantage at saka advantage dyan sa stroke ng paghihinang. Pero ito ang una ko munang pinapakita sa inyo. Kung ano ang laki, kailangan hindi times 3 lang. Hindi pwedeng sumubra. Ganun po ang mga ibig sabihin yan. Dito na po tayo sa mga klase ng joint. Ito po ang groove weld joint or butt joint. Itong forma na ito. Ito po ang mga nakalagay dito sa taas. Ito po yung mga potential natin na testing. Ito. Sa groove. Kaya po may tinatawag na ito po ang makikita natin. Sa plate lang po ito. Tapos pagka makikita po kayo na mayroong nakahinang na nakakanto, katulad niyan, ang tawag po niyan ay fillet. Fillet weld. Ito. Fillet weld joint. Fillet weld. Yan po. Para madali po ninyong makita kung ano po, saan po sila, kung ano po ang mukha nila. Ito po ang magiging posisyon ng wala pang hinang. Ganyan po. Ang A, ito yung mga figure ng groove na parts ng figure ng groove weld. Tingnan nyo. Ang A ay groove angle. Tapos ang B, nakikita nyo na ang B, bevel angle. Yan, yung kalahati. Yung kalahati niyan. Yung kalahati niyan Yan po ang kalahati niyan ay hindi na 30 degrees ang kalahati niyan. Ang kabuuan po niyan 60 degrees. Yun po ang slope ng ating groove. Tapos ang C, yan po ang thickness. Iyan ay mga sampula. Tapos ang D naman, yan ang tinatawag na groove face. Itong parte na ito. Ito. Itong mukha na ito, ganun. Groove. Yan ang groove face. Tapos ang E naman ay root gap. Dito po yan. Itong parte na ito. Kailangan may awang po dyan. At ang F naman ay root piece. Root piece yan, root piece. Yan. Yung dito. Ito. Yung dito parte. Yan dyan parte. Yung parte niyan, ang required niyan ay pag gumamit kayo ng welding rod na 3.2, ito 3.2 rin ito. Itong lugar na ito. Ito 3.2. Ito ay 3.2 yan. At saka yung landing niya kung tawagin, root piece. Itong mukha na ito. Itong magkabila. Kung ano ang welding rod na ginagamit nyo, ganun yun ang gap niya at saka root piece niya. Root piece, ito, root gap. Itong dalawang ito. Diyan sa
sa ano tayo, sa butt weld tayo, diyan sa butt weld na joint, sa groove. Itong parte na to. Ito namang isa, itong if. Ibig sabihin ang if ay pilot joint. Ito. Pilot weld joint. Itong nakahinang na. Yan. Yan po ang mga isig sabihin yan. Pare-pareho po ang kanilang kaya lang nagkaiba lang sa klase ng joint. Pero yung posisyon pare-pareho din. Mula sa F1 hanggang F4. Ang kuha naman, 1G hanggang 4G sa plate. Yan. Yan po ang mga ibig sabihin yan. Yan po ang ibig sabihin yan. Tapos dako tayo dito sa preparation ng pilot weld. Ito. Ito po ang pilot weld. Yan. May nakalagay din dyan na mga letter A, B, C, mayroong D. Dito po natin titingnan kung ano po ang mga ibig sabihin. Yan. Kaya kung maaari, para maano ninyo, madali nyo matutunan, magamit kayo ng notebook. Inonot nyo. Ito sa mga baguhan lang ito, sa mga beginner. Yung wala pa talaga silang alam. Yung mga new, magiging welder. Pag ito. Ito po ang dapat yung matutunan na procedure, itong mga basic na ito. Bago po tayo mag-aral ng welding. Kasi kung mag-aaral tayo ng welding, magpakislap kayo ng magpakislap. At hindi po ninyo alam kung ano ang tutunguhan ng inyong pagpapractice. Kasi nga, hindi nyo alam ang process. Welding process kung tawagin. Kasi wala kayong sinusunod ng WPS, Welding Procedure Specification. Ang tinatawag na specification ay nandoon po ang lahat ng mga gamit, mga process, pinapakita po doon lahat. Pati nga yung current niya, amperes, nakalagay sa WPS, kaya hindi na kayo maliligaw. Kasi baka mag-welding kayo, mag-aral kayo ng welding, hinang kayo ng hinang, hindi nyo alam kung anong patunguhan ng trabaho ninyo. So dapat bago kayo maging welder, alam nyo ito na dito pala kayo nagbabase sa mga definisyon na ito. PQR, WPS, at saka WQT. Yan ang magiging, pagka pumasa po kayo dyan sa welding qualification test, magiging coded welder kayo or certified welder. Bakit po tinatawag kayo ng isang coded welder? Kasi po lahat po na hinihinang ninyo, lalagyan po ng number dyan dito sa joint na to. Itatatak po ang number nyo dyan, hindi po pangalan nyo ang tatatak dyan. Kaya ang tawag po sa inyo dyan ay mga coded welder o certified. Yan po ang ibig sabihin. So marami pa tayong i-discuss dito. Ito muna ang i-discuss natin dahil ito ipopokus ko muna para kung magnunot kayo, makukuha ninyo yung preparation. Yan. Nakita po ninyo itong dot na to, itong visible line. Yan po ay titingin yan dito. Anong number nito? B. Yan po ay leg of weld.
Itong D po, ito yung throat. Itong mula dito hanggang dito. Tapos ang F po ay, yun po ang deep. Yun po ang lalim ng ano niya dito. Hinang niya dito. Dahil po kung hindi po yan, kung kulang po ang kuryente ninyo, papatong lang po yan dito sa base plate. Madali pong mapunggal yan. No. Kailangan po nasa tamang amperes kayo para po makuha po ninyo itong deep of fusion. Yun ang tinatawag fusion. Deep of fusion ang tawag dyan. Itong lugar na ito. Ganon din po dito. Hindi po pwede na yung dito lang kayo nakapatong sa groove na ito, sa angle bevel na ito. Kasi wala pong pwersa dyan ang hinang ninyo. Kailangan magkakaroon din kayo ng reinforcement. Dito. Ang reinforcement po ay kailangan kung mga 3.2 ang height nito. Hindi po pwedeng sumubra. Kasi para pong uod na yan na nakapatong na lang, wala pong puwersa. At least mayroon pong penetration ang isang base plate. Yan po. Tapos bago po tayo maghinang, magawa po tayo ng T-split at ipakita po natin itong pole penetration na ito. Nakalabas po siya ng 3.2. Kung bababa po siya sa thickness ng 12 mm, yung thickness nito, ang reinforcement po natin dapat ay mga 2.4 o 2.5. Kasi manipis na siya, less than na siya sa 12 mm, bababa din yung ano niya, reinforcement appearance, at saka yung penetration niya. Ganun po ang ano dyan, ganun ang dapat mangyari dyan. Kasi pag sumubrang bukol nito, lalagpas na po yan dito sa plate, o sa gabal po yan kung mayroon pong dadaan dyan. At saka, kaya po ni-required na mayroong full penetration dito sa preparasyon na ito. Kasi kung wala pong full penetration, magka-uka po dito po mag-uumpisa ang crack. Ito sa parte na ito. Madaling mabura yung sulat natin. Yan, di na sila. Hanggang dito na lang muna tayo. Sa tingin ko masusulat naman nyo yan at saka mababasa. Yan po ang umpisa na bago tayo mag-prepare yung mga preparasyon na yan. Magbe-video rin tayo yung mga basic din kung paano mag-umpisa ng welding. Kasi kung magwi-welding lang tayo ng magwi-welding, wala pong nagturo sa atin, baka magsawa po kayo, mangangayaw kayo dahil hindi nyo magawa ang nakikita nyo sa iba. So ituturo po natin kung paano po gamitin ang mga welding rod. Kasi pag hindi po natin alam paano gamitin, madalas po dumidikit ang welding rod, hindi po kumikislap. Lalong-lalo na kung magamit nyo ito. Itong 7080 na ito. Kasi itong 7080 na ito ay matigas ang flux nito. Mga luhay ito Mga luhay trogen itong 7080. Hindi katulad nitong mga nasa baba. Hindi masyadong masila na welding rod. Pero itong welding rod, ang paggamit nitong mga welding rod nito, usually sa mga shop, hindi ito naka-oven Hindi yan naka-oven. Pero kung sa mga industrial, production, lalo sa mga refinery, niluluto pa yan sa oven. Mayroong holding oven at saka yung pagluluto sa kanila kung ilang oras. Kasi itong 7080 na ito,
Ito. Itong 78 nito. Mayroon pang ang aim yan eh. Dito. Aim. Kasi yung 78 ay malakas po mag-pick up ng moisture yan. May aim yan. Ang ano nun, ang kaya nakalagay ng aim. Ang ibig sabihin po nun ay moisture pick up. Madali po siyang sumagap ng mga moisture. Kaya lagi po siya nakalagay sa oven. Na may init na mga 15 Celsius. At lulutuin naman yung mga 70-80 na yan ng 2 oras sa init na 320 to 275 Celsius itong 70-80 na ito. Tapos ilagay yan doon sa holding oven na sa mga oven na maliit na ginagamit ng mga welder, nakalagay yan sa mga BB oven 15 degrees Celsius. Okay, maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa sinishare ko na karanasan. Sa susunod, bibidyo rin ako ng yung tungkol na sa pag-welding, kung paano mag-umpisa mga basic. Ito mga basic rin ito, pero ito ay napakahalaga na malalaman ninyo kung ano yung mga posisyon ng mga hinihinang ninyo. Nasa plate pa rin tayo dito sa itong ano na ito, process na ito ay sa structural ito sa plate. Okay, maraming salamat. Sa susunod na video na natin.